Chapter 1, verse 18. Chapter 1, verse 8. Sinasabi ko ng salita ng Diyos. Sorry, verse 8. Not verse 8. Okay, so pinalalampay po tayo. Sabi po dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamahan ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanilang kasamahan ay pinipigil ang katotohanan. Pag-usapan po natin ang puot ng Diyos o the wrath of God. Manalangin po tayo. Sandali, ang Diyos, kami nagpapasalamat sa salita mo na aming napamayan. Diyos po po namin ang tulong ng Espiritu. Siya magtulong po sa amin. Ibigay ng kaliwanagan sa aming isipan. Ilang po sa salita ng aming maraming salamat po Diyos sa paglain sa pangalan ng Jesus. Amen. Dito sa ating binasa, kung saan ito po yung portion ng kung babalikan po natin ang portion ng chapter 1 ay devoted po dito yung pagpapahayag o yung pagpapaliwanag or the explanation of the gospel. So the reason for his sending is this letter, no? Kaya nagpadala ng sulat si Paul sa mga taga-Roma regarding this in chapter 1 about the gospel, yung magandang balita. Kaya po siya sumulat sa mga tao. Ngayon, dito naman sa pangalawang section ng chapter 1 ay saan si Apostle Paul ay bumalik po siya at nagbigay ng attention to those people who are away from the Lord. Mga tao na wala pa kay Kristo, na kung saan ay nangangailangan din po ng magandang balita o gospel. So, yan po ang nais ni Paul. At sa pagkakataon po ito ay maintindihan ng mga taga-Romans yung gospel message all about. Yun ang gusto ni Paul. Maintindihan nila kung ano yung magandang balita. At at the same time, ay maintindihan din nila yung galit ng Diyos. Mahalaga din po ito. So, ganun pa man, therefore, Paul was inspired by the Holy Spirit to write about the wrath of God. Okay? Banal na Espiritu ang siya nagbigay sa kanya upang isulat puhot ng Diyos against the thrones. Okay? Na kung saan ay nabasa po natin which evolves in this chapter. Now, tingnan po natin yung galit ng Diyos regarding sin. Okay? While in our time, it is not a popular paliwala o pinawaliwala ang mga kasalanan. Kaya very rampant. Tingnan po natin kung ano po ang mensahe na saan ay magbibigay po sa atin ng kaliwanagan. During the time, doon din sa panahon ni Pablo, saan simulat sa mga Romano, hindi rin popular sa kanila ang mga bagay po ito. Ganun din sa ating kapanahonan. So, pwede ko sabihin, sa ating kapanahonan, ang tao ay talagang pumili. They are trying to do their best na at least malagpasan, makalikuran o kasalanan ay mawala
sa kanilang kaisipan. No? Kaya maraming ginagawa. Okay? Maraming kadahilanan na para mapagtakpan ang mga bagay na ito. While sa totoo lang, pinag-uusapan is about God's love. Diba? Wala tayong maririnig na God's love. Hindi ang Diyos mapagmahal. No? Laging narinig sa natin sa mga tao. Wala tayong narinig na ang Diyos ay magagalitin o kaya napupuot. Okay? Yan po yung katotohanan. In reality, God is love. Di ba? Ang totoo, talaga namang mapagmahal po ng Diyos. Pero isa lamang po ito sa aspeto ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal because they hate sin. Dahil sa kanyang pagmamahal, right? Ay talagang galing sa saksan. Ganun din po tayo, di ba? Pagmamahal mo sa inyong mga anak, kaya mo siya sinasawata. Sinasawata dahil mahal mo siya. Ayaw mong gumawa ng kasalanan. So God is hate sin. At makikita po natin po dito, God is a perfect being. Galit po siya sa kasalanan. Hindi lamang po siya perfecto, kundi is also God perfect in His love. Okay? So, anong pagkakilala po natin sa Diyos? Perfect love, perfect holiness, and also perfect in His judgment. Yan ang kanyang pagkakilala po natin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano. Pero tandaan po natin, alam po natin that God is love. Pero gusto ko lang palalaanan din kayo that God also hate. Ang Diyos ay magagalit din. Okay? Sabay. Hindi lang siya mapagmahal, kundi magagalit din. Why? Because yung pagmamahal niya sa iyo bilang kakasalanan. God loves you as a sinner. Kaya kayo binayaan ng Diyos para makilala ang ating Panginoon sa Kristo. Almost love. Okay? Pero hate also toward sin. Right? So people today bother sa pag-isip, no? Kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit magagalit din po siya? As I said, ay talagang galit po siya sa kasalanan. Okay? Nag-react ng Diyos through judgment. Okay? So, para sa atin, it cannot bother. Hindi ito Christian po sa atin. Right? Hindi tayo nababother regarding the God of wrath. Because alam naman po natin, from the God of wrath, we come now to the God peace. No? Nasa tamang lugar tayo sa harapan ng Diyos. Before, you are the enemy of God. And the enmity, puot. Yung puot ng Diyos. Yung enemy, it can be turned into friend. Diba? Pero yung puot, hindi yun napapawi. As long na ang tao ay gumagawa ng kasalanan. So, for us, as a Christian, ay hindi na tayo nababother po dyan. Right? Kaya tignan po natin. Ano po ang makikita po natin po dito down this chapter up from chapter 3 verse 20. Makikita po natin po ito that Paul described for the charges against men. So, ngayon ay sasabihin po sa atin ni Paul why we need to believe the gospel of grace. Bakit kailangan po natin paniwalaan ang magandang balita ng biyaya? Okay? Makita po natin, Paul is going to reveal the problem na kanyang nakita sa mga tao.
Okay? So ay naintindihan po natin why God is angry. Kaya siya nagagalit. Gagalit ang Diyos. Okay? Kaya pag-aralan po natin about the anger of God. Kaya sa verse po ito, makikita po natin ang kahalagahan ng ibig sabihin ng anger. It is a description of the wrath of God. Now, kung ito po ay maintindihan po natin, it will help us to understand yung mga bagay pa na makikita at maririnig po natin. Kaya tignan po natin ang katotohanan, yung buod ng Diyos, the fact of God's wrath. Okay? What is the wrath of God? Bakit napupun ang Diyos? Okay? Tignan po natin bakit galit ang Diyos, the character of His wrath. Okay? Ang wrath sa salitang Greek word is tomos. Tomos. Diyan ang galing yung salitang thermos. Ano ba yung thermos? Sumasabog po yun. Nabitawan po natin. Pag nabitawan mo yung thermos, sumasabog po yun. Kaya dito, ginawa yung salitang thermos, the word tomos or thermonuclear. Ano ba? Ibig sabihin, it refers to a sudden explosion of anger. Yung explosion, bigla, pagka minsan, bigla tayong nagagalit dahil may ginawang masama. That's the anger, no? And that's the tomos. It refers to sudden explosion of anger. At itong salita po ito ay ginamit din po dito sa Luke chapter 4 verse 28. When the people of Nazareth wanted to harm Jesus. Okay? Ganun din po sa Book of Revelation. Ginamit din po yung word of wrath. But this Romans 1:18 ay iba ang literal meaning po nito. Okay? Ang pinaka-literal meaning po nito yung namumula ang mukha sa galit. Yan yung sinasabi po dito. It pictures someone who is holding his anger and while it builds up inside of him. No? Ibig sabihin, there's come a time that the anger, yung galit na yan, will come forth. Sa ngayon, wala pa. Okay? Pero darating ang panahon, yung galit ng Diyos ay sasabog yan. Buti nila, wala na po tayo. Sumabog pa. Wala na po tayo. Epekto ng galit ng Diyos. Okay? Nakuha niyo na? O panibagong expression pa? Yung dam. Yung dam. No? Once na yan ay sumabog, sabihin, yung tubig niya ay talagang bubulusok. Ganun po ang tinatawag. Okay? There's a great pressure behind that dam. Okay? Hindi natin lang. One day, that dam will burst. Kaya lahat ng galit ng tubig o ng dam ay talagang aagos po yun. At dadaanan lahat ng kanyang dadaanan ay sisirain. Ganun po ang description ng God's wrath. Okay? One day. Ibig kong sabihin, hindi natin alam kailan babagsak ang galit ng Diyos sa kalagitnaan. Okay? Kaya, tignan po natin. Tignan po natin ang record ng scripture na malalaman po. No? It's
Kasi at the flood, yung panahon ng flood, sa Genesis chapter 6 verse 8, makikita po natin yung rock. Okay? Hindi naman kaagad-agad binagsak, hindi na-spread pa ito hanggang sa dumating talagang burst the fury, no? Ng apaw ng lubig. Yan yung isang example. Also in Sodom and Gomorrah, di ba? Hindi naman kaagad-agad bumagsak ang dagat ng Diyos doon. Okay? Ano pa? Nag-extend pa. Kahit nandun na si pangalan nito, yung pinsan ni Abraham. Sorry, mga yung pumunta sa Sodom and Gomorrah. Si Lot. Oh. Okay, so ang nakikita po natin, yung nangyari, yung galit ng Diyos ay slowly built against these people until it burst forth and divine judgment. Right? Yan po yung galit. Even also in the Red Sea. Yung nangyari doon sa Red Sea. Hindi naman kaagad-agad. Nag-burst yung galit ng Diyos. Kaya namatay yung mga sundalo ng Seleucid. Ayaw makinig. Diba? Yan po ang galit. Okay? The good news, ang magandang balita for those sa mga nakay Kristo, okay? Ito yung good news for those in Jesus, that when Jesus was hanging on the cross, okay? Ito yung good news. Dahil nung namatay si Kristo, yung galit ay nagpawi para sa galit ng Diyos, transform into peace. Right? Kaya, ibig sabihin, God galit and always built up anger against sin. No? Sa lahat ng kasalanan, sin past, present, and future. At ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan mo, ang nakaraan ngayon, ay talagang ibinos ng Diyos ang mga galit sa tawag mo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang good news para sa mga gustong magtiwala kay Kristo. Okay? Ngayon, para sa atin na naligtas ng biyaya, for those who are saved by grace, ito yung magandang balita. You have found place of shelter for the awesome wrath of God. Nakapagtuto tayo ng ating makakandungan sa walang hanggang galit ng Diyos through the person of Christ. Right? So, what is wrath again? Ang Diyos ba ay nagre-react in a sudden outburst? Yes. Sometimes. No? Kaya tingnan po natin, yung mga taga-Israel, when they are rebelled, nagre-rebel din sila, di ba? Si Miriam, nag-rebel din, yung galit ng Diyos, na-afflict siya kagad ng Diyos. Pero sa ating kapanahunan,
Sometimes, inihintay pa kung talagang magagalit ang Diyos. Right? Pero hindi nila nakita na yung galit ng Diyos ay hindi basta-basta ibabagsak, not unlike to those time, panahon, ng nasa lumang lipan. Talaga namang natanggap po nila yung wrath of God. There are occasions when the wrath of God is an instant. Okay? Galagat, pinapakawalan. Pero sa ating panahon, we have been thankful. Dahil ang galit ng Diyos ay hindi niya pinapakawalan ka. God still deals to those people. No? Gumagalaw ang Diyos pa rin para sa mga tao. By holding back His wrath. Hindi niya kaagad binabagsak. Because God is still working to bring these people in repentance para magsisi. Yun yung nakikita ko natin. Kaya siguro hindi pa niya binabagsak ang galit ng Diyos. Ngayon na dapat pa natin hanapin ng mga itinangin ng Diyos. Kaya hindi pa siya bumabagsak. Now, tignan po natin yung kakayahan ng galit nito. Yung kakayahan. No? Tignan po natin sa ating verse, the wrath of God. Kung ikaw at ako ay nagalit at di-display po natin yung ating galit sa pinaka lalim na nagalit sa iyo, yung galit mo, ano kaya ang mangyayari? Wala ko. Ibigay mo na yung pinaka-the best na galit ko. No? Wala sa kalighingan yun. Okay? Lalo na kapag ang galit na to ay tainted by sin. No? Talagang ibibigay mo yung pinaka-the best na galit mo. But because we are response regarding our flesh, di ba? Pag galit ka, talagang nag-outburst yung galit mo. Nakikita mo natin yung galit niya, talagang very selfish and foolish. Diba? Nawala sa katuturan. Pero kung kumpara natin ang galit ng Diyos, it's always in balance. Kaya naman tayo nagagalit because alam po natin yung isa kang makasalanan. Kaya ang outburst ng galit mo, talagang tubig ito, hindi na mo binabalance. Hindi mo na tinitignan. But God, yung kanyang galit ay talagang binabalance ito na fair and perfectly just. Makatarungan at pantay. Okay? Kaya once God declare, kapag binitawan niya na ang galit niya, makikita po natin it deserve na. Okay, bakit nagalit? Okay? Ibig lang sabihin, executed in fine, fair, or perfect, or divine justice. Yun yung galit mo ng Diyos. Kaya dapat po natin maintindihan, mga kapatid, okay, that there is a possible way, okay, for the Lord para mag-react siya against sin. Those judgment. Okay? Galit po siya sa sin, and He will react against it. Yung patuloy ng galit ng Diyos. Napagdan po natin yung katibayan ng galit. Kasi na consistency, may katiyakan, katibayan ng galit. Sabi po ng Bible, dito sa ating
text, the wrath of God is revealed. Okay? That is, ibig kong sabihin, the wrath of God is constantly in view. We can see it around us all the time. Kaya lang, sometimes we are unaware on the consequences na ito. Di ba? Kaya kapag ito ay totoo, bakit ang mga masasamang tao they still continue in prosperity, di ba? Talagang galit ang Diyos sa kasalanan. Bakit ang mga taong wicked people continue in prosperity, di ba? Sometimes naiingit po tayo na dapat dapat ang buhay po nila ay muna dapat ng pait, galit at sakit o kaya suffering. Pero bakit, no? Kung titignan po natin, okay yun, from human perspective, no? Ay talagang makikita po natin, dapat ganyan talaga siya. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ay klaro sa Diyos po ito. No? Kaya dahil sa long suffering ng Diyos, it gives the wicked many chances to repent. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Sila man na magsisi sa kanilang mga kasalanan. He wants them to know and He wants them to come to Him. Right? Kaya nababalang. Okay? Kaya ito yung problema ni Asaph doon sa Psalm 73. Nainggit siya. Dahil nakita niya, bakit nagpa-frustrate ito, pero hindi niya alam na markado na yung mga ganitong tao. Nakita niya kasi, nagbigay sa kanya ng struggle because he saw the wicked became prosper. That's why he struggled. Ganun din po tayo, as a children of God, we are struggle because nakikita po natin. Okay? Nagbigay po ito sa atin sometimes ng confusion or anxiety, diba? Ano pa ako ng Diyos, pero itong wicked na ito, yumayaman pa. Okay? Yung ating titignan, sa ating perspektibo, pero mabasahin mo ang Psalm 73 verse 17 to 19, makikita mo kung ano nangyayari doon sa wicked na. Mahingit ka pa ba? Hindi na. Right? Hindi na mahingit. Ayun kasi may nakalaan para sa kanila. Okay? At alam po natin na mararanasan din nila yung galit ng Diyos. At hindi sila yung galit ng Diyos saan tutok ka sa dagat-dagatan. Ayaw mo natin mangyari ito. Okay? Kaya pag binasa mo ang Psalm 73, alam natin na ang Diyos ay magbabayad ng galit, no? Galit sa kasalanan na meron po siya. Now, tignan din po natin yung also ng buod na ito, yung paraan ng galit. Tandaan po natin, we are reminded that the wrath of God originates in heaven. Nagmula sa langit. Okay? Galing sa langit ang galit ng Diyos. Kaya ang tao, iniisip po nila na kaya nilang tahanan o kontrolin ang galit na to. Pero kahit anong gawin po natin, ay hindi po natin kaya pigilin po ito. Dahil alam po natin, we have to remember that God is still in control. Okay? At alam po natin na ang kanyang salita ay nakasalalay dito ang kanyang pangalan. Kaya tandaan po natin,
Huwag ka nang mahindi because wrath will come against all sin. Okay? Whether it's the cause and effect. Okay? Ating isipin, no? Wrath proclaiming and sowing. Merong bunga po yan. Okay? Darating din po yan that God will all blown and reveal His personal fury against sin. Kaya tao, dapat niyang malaman at intindihin at alalahanin that there is a higher order, there is a higher standard than of man. Kung iisipin, wala yan. Hindi yan mangyayari sa akin. Tandaan mo na God will always have the final word. Kapag sinabi niya, ay gagawin mo yan. Okay? Yan ang katotohanan ng buot ng Diyos. Now, tignan po naman po natin, let's focus about the God's wrath. Okay? Saan nakapokus ang galit ng Diyos? Sabi ko ng text po natin, it is focus and unerringly. Okay? Ibig lang sabihin, ang galit ng Diyos ay nakatuon lamang kung saan ang mga kasalanan ay nagmamaniobra. Okay? Saan nakapokus ang galit ng Diyos? Those against ungodliness. Okay? Those against ungodliness. Yung ayaw sumunod sa mga kabanalan. Now, para sa ating mga Kristiyano, alam po natin, before we are the enemies of God because we did an unrighteous matter. Kaya galit sa iyo ang Diyos during the time. Kaya ang tawag sa kanila at ang tawag sa iyo noon, you are the children of wrath. Ibig lang sabihin, ang tao na gumagawa ng kasalanan, you are the children of wrath. Tawag sa iyo ay anak ka ng imagine, inikot ng Diyos. Kung ang tao pwede pang magtiisan. Pero yung ikot ng Diyos, walang pwedeng tumagal mo. Walang pwedeng tumagal. Ano ba? Against unrighteousness. Okay? Unrighteousness sa mga hindi gumagawa ng kabutihan. Saan lang para sa mga mananampalataya, wala na puso. Pero doon sa mga wala pa o sa mga unbeliever, nang gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Kapag wala kang relasyon sa ating Panginoon, o wala kang koneksyon sa ating Diyos, malamang Diyos, o unrighteousness ng mga nangyayari sa atin. Kahit tayo mga Kristiyano, nakakagawa po tayo pag yung kamatag ng kasalanan. Yes, ko po di paans. Wala na ikot po sa atin. Merong consequences po, but still, andun pa rin ang kapatawaran ng kasalanan.
ating titignan, yan po, lagi ang nangyayari. At ang titignan niya, halos lahat ay gumagawa ito. But there is no relationship between them. Ayun yung problema. Kaya tandaan po natin, God hates sin. Okay? Ito lang yung bagay na kanyang pinagagalitan. Galit sa kasalanan. Galit din ba sa iyo ang Diyos? Does God hate the sinner or just the sin committed? Kasi kung galit sa iyo, galit sa kasalanan sa iyo, galit ka ng isang kasalanan sa iyo, dapat ang tao ay hindi makita niya. Kasi kung hindi galit sa atin, at galit lang sa kasalanan, hindi ka babayaan mo pa rin. Diba? Babayaan pa rin tayo. God, sabi nga nila, God loves the sinner. That's true. Kaya mamahal ka na siya, hindi tayo mahal na Diyos. Para tayo dito, hindi ka dadala dito, hindi makikilala sa Kristo. Hindi yung mamahal na makilala mo namin sa Kristo. He loves you, but He hates sin. Dahil alam naman po natin, galit ang Diyos sa lahat ng kasalanan. God is against it and cannot allow it to go unpunished. Hindi niya mababayaan because He is a God of wrath. Walang makaligtas. Hindi mo sabihin, dadaan sa kaparusahan. But why? Because God is just. He is God. God, a good God, and also a just God. Hindi siya pwedeng palagpasin ng kasalanan na walang kaparusahan. Okay, that's why nire-react ang Diyos against the world, against humanity. Talagang magre-react ang Diyos against the sins of humanity and those who fail to repent and get in the right relationship with God. Talaga naman makikita po natin, makikita mo the fury of God. Kung ayaw mo na magkaroon at relasyon sa Diyos, ay talagang tatanggapin mo yung kanyang fury. Okay? Napamuli yung pundasyon ng galit ng Diyos. Kung bakit ang Diyos ay galit. Sabi po ng text po natin, men have rebelled against God's truth. Okay? The phrase, hold the truth in unrighteousness, means that people know the truth, but they suppress it and cling to their sins instead of the Lord. Nananatili pa rin sa kanyang kasalanan kahit alam niya ang katotohanan at sinusuppress pa nila ang katotohanan. Imbis na malalaman sa ating Panginoon. Kaya dito po sa verse 19 na ating binasa kanina sa ating Word of God, makikita po natin po dito that ang mga tao kung saan ang Diyos ay in-reveal niya ang mga ginagawa ng mga tao ito. Okay? Kaya walang reason because dito nakita naman po natin God revealed Himself through creation. Pero still, hindi pa rin siya inikilala. That's why kahit katotohanan na ang Diyos ay pinapakita niya through creation, but still this is the truth.
Kaya anong mangyayari? You know about God. Kahit kilala nila ang Diyos, but still we go deeper in sin. Ano ang problema? Diba? Because sabi po ng Psalm 100, Psalm 14 verse 1, the fool says in his heart, the fool hath said in his heart, there is no God. Diba? Pilit na kinakatwiran na walang Diyos. Ayaw niya. Always known to God. Gusto niya ang kanyang mga maraan over God's way. Gusto niya mamuhay siya openly in rebellion, constantly suppressing the truth of God. Ang siya po ay nanatili na tangang-tangang po na. Mandaan ko na rin pirma kadalilanan kung bakit nag-originate ang galit ng Diyos. Dahil ang tao ay inayuhan ang katotohanan patungkol sa Diyos. He rejected the God's truth. Hindi lamang sila nag-rebelde against the truth of God, but they also reject the truth of God. Pero, ang daan ko natin, mga kapatid, that those who know about God, sa mga tao, lalo kayo, lalo mo ang Diyos. And you walk with God, that these people, still, they are used to walk with God. Kaya sila po yung subject ng galit ng Diyos. Okay? Because they try always rejecting the truth of God. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, maraming mga tao, hindi lang maraming millions of people under the wrath of God. Kung nga, wala po tayo po dito. At ito po ay katotohanan. Bakit? Kasi the way we live, the way we act, or the way we do. So ay malaki ang responsibilidad o duty ng mga mananampalataya para sabihan sa kanila about the gospel. Malaki ang responsibilidad ng mga Kristiyano para sabihin po natin ang magandang balita. Itong magandang balita ito ay pwede sila mamawalan. Ikan free. Sabihin lang lest God di natin dinadala ang mga mensahe sa kanila, they will never. Di ba nila? Gagawa ng Diyos. May needs. No? Sometimes, sa panahon natin, marami ng paraan para mapakinggan ang magandang balita. Diba? Ang pagkasapot, pinagsama na. Because this urgent kasi, God will do way. Hindi lang ikaw, hindi lang tayo, kung ayaw natin kumilos, gagawa ng paraan. Pero again, tandaan po natin, sa ating ibigay, yung pribileyo na ikaw ay kasama ka sa plano ng pagliligtas ng mga tao. Yun, isang perfect privilege para sa okay? Kaya dapat nilang malaman po ito. Kailangan malaman po nila ang Diyos. At malaman nila ang kanilang mga kondisyon. Sa harapan ng Diyos, that's why you need to hear the word or the word of God or the gospel. Kailangan natin makita sa kanila ang kanilang decision to receive Jesus. Hindi yung decision na simpleng decision. Kailangan sabihin mo kung bakit siya mag-decide na kilalanin si Kristo. Diba? Dali lang yun.
Pero pag sabihin mo sa kanila, you have to repent. Dahil ikaw ay under the wrath of God because of your sin. You need to have faith in Christ. Kaya kailangan nilang malaman. Okay? Na sila ay nasa bingit ng galit ng Diyos. Kaya responsibilidad po natin, duty po natin. Being a child of God, you have to rejoice for this message. Why? Because for us, for you, the wrath of God has been extinguished forever. Ano ba extinguished sa Tagalog? Pinawi. Ng habang panahon. Okay? Dahil kasama sa katawan ng Diyos. Okay? Sa sandaling ito, those who are saved by grace, okay? Those who are saved by the grace of God, you will stand under the umbrella of the grace. Okay? Na ibig sabihin, you are forever sheltered from the wrath of God. Okay? You are always protected from the terrible wrath of God. Okay? Ito may sapat na mga kapatid para ikaw ay magbigay ng paliwalang pakit, magbigay ng papuri, magbigay ng kalawalangyan na dapat ibigay sa aming Diyos o sa ating kapatigas. Kami po Diyos ay nagpapasalamat sa ating mensahe sa ating kalalitan. Salamat po Diyos. Because we are now free from your wrath. Dahil po ang galing po sa amin. Dahil sa kadahilanan na si Kristo ay kinilala po namin bilang ang kalalitas. Siyang namatay para sa amin. Salamat po Diyos sa magandang balita na ibigay po sa amin upang lalo na pang sambahin, purihin at kakilain ng iyong pangalan. Maraming salamat po Diyos. Yung mensahe ko ito ay makarating sa mga kamag-anakan po natin, lalo na po sa mga bago na we are under the bless. That's why we are praying. Lalo pang lumulupad